Pag-usapan natin ang pamilya. Sa English, Erwin Ocania, my family. Ang pamilya, sa una at huli. Sa una at huli, ano man ang mangyari, saan ka man dalhin ng kapalaran, silang kanlungan at tahanan. Ang pagmumula ng biyaya at suporta sa kauna-unahan. Pero sa kasamaang palad mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi natin sila palaging kakampi. At ang mga problema ay hindi naman natin pwedeng piliin, gaya ng hindi rin natin pwedeng piliin kung sino ang magiging mga kamag-anak natin. Yan, mga kapatid, ang mauunawaan ng mga makikilala natin na sila Rafael at Celine. Sa simula ng ating kwento ay hindi naman talaga malapit. Pero sa isang gabing pagkikita ay magbabago ng tuluyan ang kanilang kapalaran. Kaya simulan na po natin ang dulang sinulat po ni Macris Magboo Orpilla dito po sa Sana Lord na pinamagatang Tayong Dalawa Laban sa Kanila. Celine! Girl, ang dami mo na yatang nainom. Tama na. Nalingat lang ako sandali, nakadalawang baso ka na. Eh, hindi ka naman sanay uminom. First party mo ang pinuntahan to eh. Baka malasing ka ha? Kahit hindi ka uuwi sa inyo tonight, hindi ka pa rin dapat malasing. Okay pa ako. Ang sarap nga nito mga drinks eh. Refreshing tsaka ang tamis. Tsaka parang ang gaan ang pakiramdam ko. Gusto ko nga sumayaw eh. Loka-loka ka. Hindi yan normal na iced tea o juice ha. May halong alcohol yan. If I remember correctly, may halo yung vodka, rum, gin at tequila. Matamis at masarap nga yan pero mamaya malakas ang tama niyan. Pati ulirat mo mare-refresh. Basta, hayaan mo na. Tara, sayaw tayo. Ikaw, sasayaw talaga ba? Wow, I need to record this. Ang best friend kong puro pagbabasa at pag-aaral lang ginagawa. Gustong magsayaw at sulitin ang party! Bakit siya gusto ko makalimutan ang problema ko sa bahay? Sorry naman tong small fitted black dress na ipinhiram mo sa akin. At yung makeup ko kung hindi ko susulitan, diba? That's the spirit! Tama yan. Huwag mo muna isipin ang problema mo. You're here to have fun. Punta tayo sa stage. Let's party! Andito na rin pala si Rafael! Sakto, halos magkasabay lang tayong dumating. Hey, Rob! Alex! Good timing! Sabay-sabay na tayo pumasok sa loob. Oh, let's go! Tama. 28th birthday talaga to ng pinsan mo? Ba't parang wild? Second year college pa lang yun ah. May pa-hotel dance club tapos may mga rooms na reserve for guests na gustong mag-overnight dahil sa kalasingan. Yeah, I organized this party kaya medyo on the wilder side kaya kung ako sa inyo, magandaan na kayo because we're all in for a fun night. Alam mo naman kami mga Villaverde magpa-party. Dance all night, drink till you drop. Ang daming bisita! In-invite niyo ba ang buong university? Kind of. Since classmates kami ni Sandara, we invited all our blockmates and some of the second-year students from the other block. I think ang friends ni Sandara from high school nandito rin. Kaya naman pala. Uy, Rafael! Sino yung kasama ni Sandara na sumasayaw sa stage? She looks so hot! Puntahan natin! Gusto ko magpakilala. Asan? Hindi naman kagandahan, pero she kinda look familiar. Andun pala sila Gemma. Oh, puntahan niyo muna. Babatiin ko lang si Sandara. Sige, tara. Saka tol, mukhang type talaga ni Rafael yung babaeng kasama ni Sandara. Hindi daw kagandahan pero hindi maalis sa mga mata ng katitik. Oy, naririnig ko kayo. Ang lakas mo bumulong. Totoo naman eh. Kilala ka namin. Isang tingin pa lang, alam na namin kung jojowain o totropahin mo ang babae. Mga sira, malis na nga kayo. Celine, nandiyan na pala si Rafael. He's on
his way here sa stage. Rafael, yung pinsan mong classmate natin na madalas pang-absent kesa present. Yung nag-donate sa university para magpagawa ng gym para hindi ma-drop sa klase. Yes! The one and only, Rafael Villaverde. Oh, okay. Hindi mo ba lang nilingon? Nonchalant lang? Akala ba nagkagwapuhan ka sa kanya dati? Sinabi ko lang naman yung totoo dati kasi gwapo naman talaga at saka matangkad pa. Pero hindi naman ako kasapi ng fans club niya eh. Hindi rin ako kasama sa mga nakapila para mapansin niya. Grabe naman explanation yan. Tinanong ko lang kung bakit hindi mo nilingon eh. Hindi ko naman sasabihin na may crush ka sa kanya dati. Hoy, dati lang yun. Mga 1 week lang. Dara, nahuuhaw ako. Baba na tayo. Not yet. Gusto ko pa magsayaw. Ako na lang bababa. Wait lang, steady. Hey, cuz! You're late. Grand entrance ka pa rin talaga kahit party ko to, ah. Happy birthday, Dara. Sorry naman, hindi ko sinasadyang malate. Nakatulog kasi ako. Ang sabihin mo, inumaga ka na naman ng uwi dahil sa pag-night out mo kagabi. Kaya hanggang gabi rin, tulog ka pa. Probably. Dara, sino yung kasama mo? What? Seriously? Hindi mo nakilala? No, she looks familiar. Celine, meet my cousin Rafael na I'm sure kilala mo naman. Oy, Rafael, ano, na-realize mo na? Si Celine yan! Sabi ko na nga ba, si Celine na. Pero, sobrang ganda naman niya lalo ngayon. Ang sexy. Hi, Rafael. Uy, Dara, sa table muna ako Bye, guys. Celine, sasamahan na kita. Dara, ako nang bahala dito kay Celine Just enjoy your party. Sandali lang, Rafael. Ba't tinignan mo itong polo ko? Sabi na nga ba may crush ka sa best friend ko eh. Kunyari ka pa kaninang di mo namukaan. Style mo. Huwag ka na nga lang maingay. Wait for me, Celine! This is so refreshing. Pero, ang bilis naman maubos nito. Baka bigay lang sa akin, wala na agad. Nang-uwaw pa naman ako. Hey, bartender. Kaya pa ng dalawa pang ganito. Iced tea! Please? Celine! Oh, tinungga mo tong Long Island iced tea? Marami ka na ba nainom? Nakailan na ba akong ganito? Teka, bilangin natin. 1, 2... Ano kasunod na ito? Basta, gusto ko pa ng isa. Dalawa pala. No, I think you've had enough. Bartender, sa akin mo nalang ibigay ang drinks niya. She's had enough. Alam mo, tama ka. I've had enough. Sawang-sawa na ako na kinukumpara ko sa mga kapatid kong perfect. Bakit? Sila lang ba ang perfect? Ako rin naman I've had enough! I've had enough! Enough! Nasaan na ba si Sandara? Shit, wala na sa stage. Sabi ko nga pala ako na ang bahala kay Celine. Kaso paano ba ito? Lasing na siya. Asa na? Hey! Nasaan na yung iced tea ko? Sabi ko gusto ko pa eh. Gusto ko pa! Yan! Yan! Akin na! Hey! That's mine! Ubus na. Ininom ko na. You're drunk, tama na. Lasing ka na eh. Hindi ako lasing. Sabi mo dyan sa isa pang Rafael na katabi mo na hindi ako lasing. Ay, naku, lasing ka na nga. Dalawa na ako sa paningin mo, Celine. Halika na, ihatid na kita. Tara na. Sasabihan ko na lang si Dara via phone na iniuwi na kita sa bahay niyo, ha? No! Ayoko umuwi! Sabi ni Dara, dito kami matutulog. Dito! Teka, wala namang higaan, dito na lang ako sa table para kapag nakakatulog ako habang nagbabasa at nag-aaral. Tama, pwede nandito? No, hindi dito. Come on. I'll bring you to your hotel room or if walang choice, I'll bring you to my room.
Friend, sorry ha. Hindi na kita napuntahan sa hotel room mo ng party ko. Lumipat kasi kami ng bar after ng party. Sabi naman ni Rafael, hinaihatid ka raw niya sa kwarto mo. Oo, tama. Okay ka lang? Bakit parang kabadong-kabado ka? May sasabihin ka ba sa akin? Oo, pero mamaya na lang. Promise, later. Sige. Aba! Himala ng himala. Pumasok si Mr. Rafael Villaverde. Grabe, sobrang gwapo talaga ni Rafael. Gwapo niyo, no? Sabi na Pamakilig siya. Celine, palapit dito. Close na ba kayo? Ano yung dala niya? Good morning, Celine. Chocolates for you. May dala rin akong breakfast. It's still early for the first class. Baka gusto mong kumain muna. OMG, totoo ba yun? Kaya nga. Ano naman ang gustuhan niyo guys ngayon? Ito na ba yung bagong trend? Salamat, pero hindi naman kailangan. Okay lang ako. Wait, what is happening here? Since naitanong mo na rin, I'd like everyone to know that this gorgeous and intelligent woman here is my girlfriend. What? Oh my gosh! Si Celine at si Rafael? Seriously? Kapag matalino talaga, hindi latang malandi eh. Grabe. Sabi mo sa akin, secret muna hanggang hindi ko pa naipapaliwanag kay Sandara. Bakit kasi in-announce mo pa? Sorry, baby. Sobrang happy lang kasi ako at gusto ko sabihin sa lahat na I'm yours and you're mine. Huwag nga muna kayo magbulungan dyan. Explain. Ano naman ang kailangan ipaliwanag, Kaz? Hindi ba sinabi ko naman na kanina? Kami na. Hindi ba obvious? Napaka-out of character na magkatabi at magka-holding hands kayong dalawa rito sa university cafeteria. At pinapagtinginan kayo ng mga tao dahil si Celine Suarez na laging top sa mga exams at straight uno student at si Rafael Villaverde na hindi pumapasok ay in a relationship. Ano naman shocking doon? Bagay naman kami Dara, sorry kung hindi ko nasabi kanina. Don't apologize, Celine. Okay lang yan kay Dara. Shock lang yan. Pero siya talaga numero unong shipper natin. Well, yeah, totoo naman. O ano, let's have dinner? Early dinner na lang. Finals na natin sa isang linggo eh. Pupunta ako kina Sandara mamayang mga 7 p.m. Mag-aaral kami. Well, pwede bang sumama? Sumama saan? Mag-aaral. Ha? Ikaw mag-aaral? Grabe ka naman sa akin. Ang laki pa yung magagandang mata mo sa gulat, oh. Sobrang nakakapagtaka ba na mag-aaral ako? 1 month na nga akong daily pumapasok, oh. I know, pero... Rafael, natutuwa ko na gusto mong mag-aral and all. Pero sana hindi mo to ginagawa para lang sa akin. Why not? Kung yun naman ang totoo. Pumapasok ako daily. Gusto ko mag-aral. Dahil sa'yo. Dahil gusto ko makasama ka. At gusto ko maging proud ka sa akin, Celine. Why not do it for yourself? Para sa future mo. Para sa future natin. Rafael, kaka-first monthsary lang natin. Future natin na agad. Sure ka ba dyan? Rafael! Bakit bigla kang huminto? Dahil hindi mo pa yata naiintindihan ko ano ba talaga nararamdaman ko para sa'yo, Celine. Dati, alam ko lang na gusto kita. Pero ngayon, after being with you, sigurado na ako na mahal kita. I love you, Celine. I really do. Sinasabi mo lang yan kasi... Papatunayan ko sa'yo na mahal kita. I'll make you proud of me. Magbabago ako para sa'yo. I'll take care of you. Hindi mo kailangang magbago. I just want you to be yourself. And I want you to be happy. I am happy. Masaya ako na magkasama tayo. Masaya ako na tinanggap mo ang proposal ko sa'yo na maging tayo. Oo na. Halika na. Halikan? Hindi ba ito na nga yan? Halika nang mag-early dinner. Okay. Sabi ko nga. After isang kiss pa. Tama na. Kukuha lang ako ng snack sa baba. Anong gusto mo, baby? Water lang. Parang nangangasim ang sikmura ko eh.
Teka, ako ba hindi mo tatanungin kung anong gusto kong kainin sa pamamahay ko? Grabe ka naman. Siya, ano sa'yo? Pasta and lemonade. Pakisabi na rin kay Manang sa baba, lagyan ng maraming cheese yung pasta ko ha. Bilisan mo! Una. Pasalamat ka, best friend ka ng girlfriend ko. Ay wow! Mas nauna mo ako naging pinsan kesa naging girlfriend mo tong si Celine, no? Bilisan mo na nga! Oo na! Baby, wait lang. Take your time. Wala ka rin namang ginawa rito kung hindi titigan ako eh. Hindi ka naman talaga nag-aaral. Magtitiwala ka na naman sa stock knowledge. Grabe naman sa pula ko dun. Kapag hindi ka pa lumabas at kumuha ng meriendang sinasabi mo, I swear, pauuwiin na kita. Ito na, lalabas na. Ang kulit naman. Ay, salamat lumabas na rin. Ang kulit ng boyfriend mong clingy, ha? Sino mag-aakalang ganyang ka-clingy yan pag nagseryoso? Uy, pakiabot naman ng book na nasa tabi mo. Here, thanks. Teka, dito ka muna ha. Magpapalit lang ako ng pad. Ikaw, need mo? Ha? Sanitary pad. Diba nauuna ka magka-period sa akin? Lagi kang 1 week ahead. Ako, kaka-first day ko lang kanina eh. Late na nga ako ng 1 week din ayon sa period tracker ko eh. Uy, mabigat ba? Ba't nabitawan mo? Celine? Celine! Celine! Rafael, si Celine na himatay! Nakapatay na mga ilaw. 3:00 na ng madaling araw. Siguro naman tulog na sila. Oh my gosh, kuya! It scared me! 4th time this month ka na umuwi na madaling araw, Celine. Hindi ka naman dating ganyan. Saan ka ba nagpupunta? Sino ba ang mga kasama mo? Nag-review kami ni Sandara dun sa bahay nila. Nakatulog ako after. Nakatulog ka doon? Bakit? Wala ka bang bahay? Wala ka ba sariling kwarto? At bakit kailan may kasama ka pa mag-aaral? Nakagraduate ako ng bachelor's at master's degree na walang kasama mag-aaral. Oo na! Ibida mo na rin, accelerated ka dati kaya maaga ka nakagraduate with flying colors. Sinabi ko sa'yo na layuan mo yung Sandara na yan, di ba? Ano bang issue nyo kay Sandara? Lalo ka na. Lahat na lang pinapakialaman mo. Kaibigan ko, damit ko, oras ng uwi ko. Kulang na lang pati dalas ng paghinga ko, pakialaman mo pa rin. Ayoko lang na mapasama ka. Ikaw lang iniisip ko. Kuya mo ako, dapat lang naalagaan kita. Pero sakal na ako, kuya. Sakal na ako sa inyong lahat. Ano bang ingay yan? Jericho? Celine? Nagising pa tuloy si Mama. Opo, Ma. Andito na si Celine. Kadarating lang po. Ma. Celine, uwi ba ng matinong babae yan? 3:00 na ng madaling araw. Lagi ka na lang wala sa bahay. Itong mga kapatid mo hindi naman ganyan. Bakit ikaw, lagi ka na lang nasa lakwatsahan? Sabi ko sa'yo, tigilan mo yung kakabarkada mo. Hindi po ako naglalakwatsa, Ma. Nag-review po ako kina Sandara. Malapit na po yung Nag-review? exam namin. Nag-review kina Sandara? Itong Kuya Jericho mo at ang kapatid mong si Sanya, hindi kailangan ng kasama mag-aral. Nag-e-excel sila while still being independent. Bakit ikaw, hindi mo Alam ko naman, Ma! Na walang ibang magaling kung hindi si Kuya Jericho, pati si Sanya! Sa paningin nyo, sila lang ang magaling! Kaya nga nag-aaral ako mabuti kasi hindi ako kasing talino nila na isang basa lang, alam ko na agad! Wala rin ako photographic memory! Pero Ma, ginagawa ko naman lahat, I'm doing my best! Pero wala pa rin ibang magaling sa inyo kung hindi yung panganay at bunsong anak niyo! Celine! Matutulog na ako! Hindi nyo rin naman ako maiintindihan! Tau-tauhan lang ako sa bahay na to! Celine, bumalik ka rito! Hayaan mo na muna, Jericho. Mukhang masama ang gabi ni Celine. Pagsasabihan ko ulit paggising niya. Pero Ma, ngayon lang nagsasasagot ng ganyan si Celine na yan. Simula na maging kaibigan niya ang Sandara sa university, naging matigas na ang ulo niya ni Celine. Bad influence talaga yung mga Villaverde. You should know, hindi ba, Jericho? Rafael? Andito ka? Dito ka natulog? Kababalik ko lang. Kunyari na lang dito ako natulog. Nakikikain muna ako ng breakfast. Simula nung hinatid ba si Celine sa bahay nila mula sa ER, kakabalik mo lang? Kanina pa yun ah. Naghahanap kasi ako ng tiyempo. Gusto ko sana magpakilala sa kanila. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang kaliskisan ka ng buhay ng kuya nun? Saka, parang
ragon magalit yung nanay ni Celine. Ako nga kung titigan nila yung mula ulo hanggang paa. Ay, hindi basta-bastang nilalapitan ng pamilya ni Celine. Siguro naman nakwento na niya sa'yo. That night, oo. Nakwento niya ang problema niya sa bahay. Teka nga, paano kayo nagkwentuhan eh? I mean, di ba lasing siya? Basta naikwento niya lahat. She poured her heart out that night. Grabe, ang dami nangyari ng gabing yun. Ay, nako, Dara. Anong gagawin ko? Mahal ko si Celine. Ayoko mapahamak siya at ang baby namin. Psst! Huwag kang maingay! Baka marinig ka ni Papa at ni Mama. Nasa kitchen lang sila. Pa, bakit pinauwi mo pa ako? Pa-breakfast na ako kanina kina Dara eh. Sabi mo urgent. Ilan suntok ba ang kailangan para matauhan ka, Rafael? Pa, bakit? Bakit pa? Tama na. Papa! Tama na! Rafael, ano nangyari? Bakit galit na galit si Papa? Hindi ko alam, ate. Tumawag ang Uncle Renato mo. Nakabuntis ka? Sino yung malanding babaeng nabuntis mo, Rafael? Hindi malandi si Celine pa! Nagpabuntis siya sa isang 20 anyos na wala pang nararating sa buhay. Sabi mong hindi malandi, ha? Baka gold digger. Alam ba niyang marami tayong hotels? Hindi ganyan si Celine. Totoo, nagmamahalan kami. Anong alam mo sa pagmamahal? Wala kang ginawa kundi mag-good time. Pananagutan ko siya at ang anak namin. Hindi pwede. Naiplano ko na ang kasal niyo ni Lavinia Montero pagkatapos mong makagraduate ng kolehiyo. Kaya hiwalay mo na yung babaeng yan ngayon pa lang. Sinong Lavinia ba yan? Hindi ko nga yan kilala eh. Si Celine na pakakasalan ko. Mapapalago ba ng Celine na yan ang negosyo natin? Magpapakasal ka kay Lavinia sa ayaw mo at sa gusto. Rafael, sinong Celine? Celine Suarez. Ate, tulungan mo ako kumbinsihin si Papa. Hindi man planado pero mahal ko siya at gusto ko bubuo ng pamilya kasama niya. Kaya naman, ate, please. Please lang ako. Please. Suarez na may mga restaurant chains bang sinasabi mo, Rafael? Oo, ate, oo. Mahirap pero sige. Halika, gamutin natin yung mga pasamo sa mukha. Hello? Baby, nasa restaurant ka pa? Oo, pero baby, bakit ka tumawag? Kasama ko sila mama at kuya. Grounded ako eh. Isinasama nila ako kahit saan sila magpunta at hindi rin ako pwedeng lumabas ng bahay ngayong weekend. I know. Celine, nandito kami sa labas ng resto ninyo. Kasama ko si Papa at Ate Mary. Napapayag ni Ate Mary si Papa na makipag-usap sa pamilya ko. Oh, what? What do you mean? Nandito kayo? Wait, no. Umalis na kayo. Hindi pwede, Rafael. Hindi pwede. At isa pa, bakit mo sinabi sa pamilya mo tungkol sa atin? Hindi ba sabi ko hayaan mo muna ako magsabi kina mama? Sorry. Narinig kasi ako ng tito ko noong nag-uusap kami ni Dara. Kaya naisumbong din kay Papa. Celine, don't worry. Akong bahala. At dito na kami sa loob. Nakikita na kita. Rafael. Celine, Papa ko. Tsaka si Ate Mary. Hello po. Good evening po, Tito. Let's get this over with. Nasaan ang mga magulang mo? Tawagin mo. Kailangan namin mag-usap ngayon na. Sino ka para utusan ng anak ko? Ano na namang masamang hangin na nagdala sa inyo rito? Sa tingin mo ba gusto ko magpunta rito? Magkakilala po ba kayo, ma? Pa? Kilala mo ang mama ni Celine? Celine, ano ibig sabihin nito? Bakit mo sila dinala rito? Ako ang nagdala sa kanila rito. Huwag kang makialam, hindi ka kasali rito, Jericho. Mary? Gusto niyo ba dito na mag-usap? Wala ba kayong VIP room man lang? Ano ba namang klaseng restaurant to? Dito po tayo. Sa opisina ko tayo mag-usap. Sumunod kayo sa akin. Celine.
Hindi ko nagustuhan tong ginawa mo, ha. Sana hindi mo ko pinangunahan. Natatakot ako sa mangyayari ngayon, Rafael. Maupo kayo at sabihin kung ano ba talaga ang pakay niyo rito. Ito ang 500,000 pesos. Siguro naman sapat na yan. Ano? Anong sapat? Sapat saan? Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Papa, ano ibig sabihin nito? Akala ko ba kakausapin natin sila Celine para... Para ano? Para mamanhikan? Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi mo pwedeng pakasalan yung babae mo dahil may ipapakasal ako sa yung anak ng kasosyo ko sa negosyo? Anong kasal? Celine! Mama, I'm sorry. I'm pregnant. Ano? Pananagutan ko po ang nangyari sa amin ni Celine. Hindi. Ang perang ibinibigay ko ngayon ay para sa pagpapalaglag sa bata. O kung gusto niyong buhayin ang bastardong yan. Sige, pero hindi dadali ng batang yan ang apelyidong Villaverde. Walang iya ka. Sisirain mo lang ang buhay ng kapatid ko. Lagyan mo na si Celine. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Mahal ko si Celine. Kuya, huwag mong saktan si Rafael. Please, tama na. Sige lang. Hahayaan kitang bugbugin ang anak ko. Dahil ganyan din naman ang ginawa mo noon, hindi ba, Jericho? Tiniis mo ang lahat ng suntok at sipa ko? Tama na! Huwag mong saktan ang kapatid ko! Jericho! Wala kang karapatan husgahan si Rafael. You of all people should know that. Tama na! Lumayas kayo mga Villaverde! Simula noon hanggang ngayon, puro sakit ng ulo ang dala ng pamilya ninyo sa amin! Lumayas kayo rito kung ayaw niyong ipakulong ko kayo for trespassing! Mama, I'm sorry. Mahal ko po si Rafael. Mama, kahit ngayon lang pakinggan niyo naman ako. Nagmamakaawa po ako. Hindi pwede! Hindi ako papayag na isang walang kwentang lalaki ang mapapangasawa mo. Dadalhin kita sa Amerika. Bubuhayin natin ang anak mo nang malayo dyan sa pamilya ng lalaki na kabuntis sa'yo. Ikaw, lalaki, layuan mo ang anak ko! Ang mga anak mo ang disiplinahin mo. Sila ang lapit sa mga anak ko. Rafael, siguro naman, ngayon alam mo na kung anong klase ang pamilya ng babae mo. Tara na! Hindi ako sasama. Dito lang ako hanggang tanggapin ako ng pamilya ni Celine. Celine! Tama na! Kuya, tama na! Hindi ka ba talaga aalis? Jericho, tama na sabi eh! Rafael, halika na. Baka mapatay ka pa rito kung hindi tayo aalis. Iyak nang iyak si Celine. Makakasama sa bata ang stress. At itong eksenang ito, nakakaapekto ng matindi sa kanya. Please, maniwala ka sa akin. Celine, papalik ako. Hintayin mo ako. Celine, hindi ka na naman daw kumain. Makakasama sa'yo at sa anak mo kung magpapagutom ka. Wala ka pang tigil sa pag-iyak. Nagpa-check up ka na pa sa doktor. Kung hindi pa, sasamahan kita. Nagpa-check up ako. May prenatal vitamins na rin ako pero... Ano namang pakialam mo? Hindi ba galit nga kayo sa akin? Galit kayo sa amin? Ay, naku. I'm sorry, Celine. Kasalanan ko kung bakit ka nagkaganito. Patawad talaga. Anong sinasabi mo? Hanggang sa problema ko ba naman, gusto mo ikaw pa rin ang bida? Ano ka ba naman, kuya? Listen. Si Mama natatakot lang siya mapariwara ka ng landas. That's why she's so hard on you. Siguro dahil ayaw niyang magaya ka sa akin. Celine, naging sobrang stricto ako sa'yo dahil iniiwasan ko mangyari din sa'yo nangyari sa akin. Sa amin ng ex-girlfriend ko. Ikaw? May ex-girlfriend? Oo. Ang first and last girlfriend ko, si Mary Villaverde, ang kapatid ni Rafael. Ano? Kaya ganito na lang ang galit ni Mama at ng Papa ni Mary ay dahil ganito rin ang nangyari sa amin noong pag-graduate kami ng high school. Nabuntis ko si Mary. Mas bata pa kami kaysa sa inyo ngayon ni Rafael. Tapos, asan yung pamangkin ko?
Relax, our baby. Nakunan si Mary nung tumatakas siya para puntahan ako. Pinabayaan ko sila ng anak ko, Celine. Natakot ako sa responsibilidad at sa kahihiyang itudulot sa akin ng pagkakabuntis ko sa kanya, Kaya ano? pumayag ako sa gusto ng papa niya na ipalaglag ang anak namin. Nalaman ni Mary na pumayag ako pero hindi siya naniwala. Tumakas siya sa kanila para puntahan ako pero habang papunta siya sa akin, napangga siya na isang motor at nakunan. Kuya! Kaya mahigpit ako sa inyo. Lalo na sa'yo dahil ikaw ang may mga kaibigan sa labas. Kaya binabantayan kita para hindi mangyari sa'yo nangyari sa amin ni Mary. Pero nakatadaan na yata talaga mangyari ito, Celine. Anong ibig mong sabihin, kuya? Mahal mo ba talaga si Rafael? Oo, kuya. Mahal ko siya at gusto kong makasama siya na palakihin ang anak namin. Ayoko magpunta sa Amerika. Ayokong iwanan si Rafael dito. Kahit mahirapan pa ako, kahit itakwil pa ako ng pamilya natin. Mas pipiliin ko si Rafael, kuya. Ay, naku, parehas kayo na sinabi ni Rafael. Ha? Basta. Kumain ka na at magbihis. Itatakas na lang kita. Rafael, bilisan mo. Palapit na mga gwardyang inupahan ni Papa para bantayan tayo. Pinibilisan ko na nga, ate. Hindi ba kunyari ikaw na aalis? Paano nila nalaman na kasama mo ko? Baka pinasundan din ako at nakita ka. Nababaliw na talaga si Papa. Kailangan mapuntahan natin agad si Celine, Rafael. Ano ba kasi narinig mo? Bakit nagmamadali ka umalis tayo ngayon? Sabi mo bukas pa na umaga mo ako itatakas para makita si Celine. Sabi rin ni Jericho, bukas na umaga. Wala na tayong oras dahil may masamang binabalak si Papa sa baby ninyo ni Celine. Kaya kailangan mapuntahan natin siya kaagad. Papunta na raw si Jericho at Celine sa meeting place. Si Sandara papunta na rin para magpalit tayo ng sasakyan. Kailangan lang maligaw natin ang mga humahabol sa atin ngayon. Akong bahala. Para saan pang natuto ko mga rera ng kotse ko hindi ko naman magagamit. Hintay mo lang ako, Celine. Papunta na ako. Hoy, Sanya! Roderick! Nagagan yung mag-asawa. Saan ba punta? Magandang umaga po. Sa health center po may check-up kami ni baby. Uulan daw po kasi mamayang hapon kaya inagahan na namin ngayon ang pagpunta. Ay, oo nga. Uulan na naman. Ay, o siya, mag-iingat kayo Kailangan niyo ba ng tulong ngayon? Ay, hindi na. Asikasuhin mo na lang ang asawa mo. Total ay, Sabado naman ngayon. Sabihan niyo lang po ako kapag may ipapagawa kayo. Salamat po. Napakasipag talaga bata nito. Walang pinipiling trabaho. Kahit anong iutos namin sa kanya rito sa baryo ay ginagawa para lang sa ekstrang kita. Pati ang misis niya ay napakasipag din. Ay, naalala ko noong bagong dating sila rito. Nagpaturo si Celia na mga gawaing bahay. Pagluluto at paglilinis sa mga ginang rito. Hindi man nila sabihin, mukhang galing sa mayayamang pamilya ang dalawa at nagtanan. Parang mga bata pa talaga sila. Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral dahil maaga nag-asawa. Ay naku, buhay nga naman. Pero ayos lang dahil mukhang napakasaya naman nila kahit simple lang ang kanilang buhay. Hello? Po? Oo po, si Celia po ito. Papunta na po kami dyan sa health center. Opo, salamat po. Ano? Tumawag na ang sekretarya ng doktor? Oo, parating na raw si Doktora Love. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa bagong pangalan na ginagamit natin. Hindi ako nakasagot kaagad kanina sa tawag dahil sabi ng caller ay, "Hello, Mrs. Celia Rodrigo?" Ako nga rin eh. Kung hindi ka sumagot kanina nang tinawag tayo ng kapitbahay natin, hindi ko maalala na tayo pala ang sina Celia at Roderick. Maybe sa tiyan ni Mami. Gusto mo ba ng bagong name namin? Sumipa! Mukhang ayaw niya kasi sumipa eh. Baka naman excited lang siya. Misis ko, pagod ka na ba? Gusto mo buhatin kita? As if naman kaya mo kong buhatin. 8 months na tayo rito sa probinsya at kabuhanan ko na rin. Sa tingin mo, mabubuhat mo pa ako? Ang laki na nitong tiyan ko. Kaya pa yan.
Nabuhat nga kita nung lasing na lasing ka dati, di ba? Tapos, nakapatong ka lang sa akin magdamag habang tulog ka at bago mo ako pinagsamantalahan. Ang kapal ng mukha mo, ha? Isang halik ko nga lang sa'yo, rated SPG ka na agad. Ako pa tong sasabihan mong namamantala. You seduce me with your sweet words of affirmation para sa akin. Dahil totoo naman, you're an amazing person. Hindi ka dapat ikumpara sa iba because you shine on your own. Pero ngayon, mas blooming ka pa dahil kasama mo ang gwapong asawa mo. Nagbuhat na naman ang bangko si Mr. Villaverde. Ay, Rodrigo pala. Ay, buti na lang talaga dinala kita sa kwarto ko that night at hindi na kita pinakawalan pa kinabukasan. Naalala ko pa, nag-propose ka sa akin na maging boyfriend ko. Nakatapis ka lang ng tuwalya. Nagpanik ka nang makita mong nakabihis na ako at palabas na ng kwarto habang naliligo ka pa sa banyo. Tumutulo pa yung tubig sa buhok mo at puro sabon pa ang katawan mo. Tinawanan mo pa talaga ako, ano? Kulang na nga lang mahimatay ako sa kaba that time. Ay, buti na lang talaga umuo ka. I'm glad I did. I love you, Rafael. I love you, my Celine. Rafael! Ano? Panubigan ko! Makakanak na ako! Oras na sa loob ng labor room si Celine. Hanggang ngayon wala pa rin sinasabi ang doktor. Diyos ko, parang awa niyo na po. Tulungan po ninyo asawa ko, pati po ang baby namin. Rafael! Rafael! Jericho? Ate Mary? Sabi ko na sa'yo, si Rafael ang nakita ko kanina pagpasok natin sa emergency room. Wala ka naman sinabi pero sige na lang. Hindi naman ako nanalo sa'yo. Anong ginagawa ninyo rito? Itong bayaw mo, binangga ang kotse ko. Magpupunta na nga lang sa charity event. Yung event pa na ina-attendan ko rin. Parang nananadya eh. Ay nako, mahabang kwento. Pero ang importante, nakita namin kayo rito. Pero coincidence nga ba to? O itinadhana na magkita kami ni Mary at makita rin namin sina Rafael at Celine dito sa probinsya. Rafael, nasa si Celine? Nasa labor room. Kanina pa nga siya sa loob. Mahigit 12 oras na kami rito. Ayan na nga ang doktor oh. Dok, kumusta po ang asawa ko? Walang ultrasound si Mrs. At ngayon lang namin nakita na ang asawa nyo ay may placenta previa. Nakaharang ang inunan sa daanan ng bata. Kaya hindi naligtas ang normal na panganganak. Kailangan ng cesarean section para mailabas agad ang sanggol. Gawin niyo po lahat, Dok, para sa mag-ina ko. Kailangan natin ng blood donors. Maaaring magkaroon ng heavy bleeding kaya kailangan may nakahandang supply ng dugo. May lalapit sa inyong nurse para sabihin ang kailangan at papipirmahin kayo ng waiver para sa emergency C-section. Oo po. Maraming salamat po. AB ang blood type ni Celine. Universal recipient siya. Pwede tayo mag-donate. Sige. Halika kausapin natin ng nurse ko anong kailangan. Pero, Jericho, baka kailangan nating tawagin ang mama mo at ang papa ko. Si Mama, miss na niya si Celine. Lagi ko nakikita umiiyak kapag nakatingin sa picture ni Celine. Sigurado ako matatanggap niya na rin si Rafael lalo na may baby na. Pero paano ang papa mo? Ang alam ko, nagsisisi na rin si Papa sa ginawa niya sa atin at kina Celine at Rafael. Baka oras na nga ito para magkaayos na ang lahat. Pati ba tayo? Che! Sabi mag-donate ng dugo, hindi pakuluin yung dugo ko. Sabi ko nga. Tara na. Napakagwapo naman itong pamangkin ko. Kuhang-kuha ang tangos ng ilong ng daddy niya at ang pagkapula ng lips ng mommy. Pati ang mga mata ng moming maganda. Ang gwapo nga. Kamukha ako. Kapal mo. Rafael? Celine! Mahal ko. Kising ka na. Kising ka na. Ang baby natin nasaan? Celine, Kuya, Ate Mary? Ang gwapo ng anak ninyo. Healthy baby boy. Teka, dadalhin ko sa'yo. Ilalapit ko ang bassinet. Dahan-dahan naman ate. Baka masaktan si baby. Eto, Celine. Ilalagay ko sa dibdib mo si baby boy Villaverde.
ni Mami, anak. Anak, Celine. Mama. Rafael, Pa? Anong ginagawa niyo? magkasama kami ni Balae na nagdala ng mga gamit ng baby. Pwede ko bang makita ang apo ko? Apo natin. Heto, andito na ang lola at ang lolo. Anak, pahiram muna para makapagpahinga ka naman. Love, buo na ang kaligayahan ko. Sa wakas, kompleto ng pamilya natin. Masaya rin ako nung una dahil ligtas kayo ng anak natin. At nandito na ang mga taong mahalaga sa atin. I love you, Celine. I love you too. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.